So yun guys, tinanggal ko yung drum dito. Puno na sana yun pero dahil madumi rin naman yung tubig nun. O dahil hindi ko din siya nagagamit actually yung tubig sa drum. Dahil dito nga nagtatambay nga ako dito. So ayan, naglaban ako kanina pero may labahin na naman ulit ako tayo. Grabe. Ayan. Tapos yung drum guys, ginawa ko na lang talagang pantakip dyan. Para wag lang dumaan yung mga pato dito. Pero actually dadaan pa din dyan. Tapos dito may dinaan ng hose. Ayan. Kasi pwede sila makalusot dyan. Although dito, dyan. Kasi ba naman, nainis ako guys. Kasi tignan nyo, nahulog na naman yung dahon ng aking sitaw. Ayan o. Dito yan eh. Ayan o. Ang taba pa naman sana ng sitaw ko. Tapos ito kanina, ito nalaglag na to dito sa baba. Grabe talaga yung ano nila guys eh. Kaya nung pag ano ko ng tubig doon sa drum kanina, ito lagpot yun doon eh. Tapos ito, lagpot doon. Tapos sa tumba nga yung halaman ko oh. Kasi nung tinapon ko yung tubig sa drum, kasi marami eh, halos puno yung tubig sa drum eh. Pero madumi yun. Oh. Magagamit ko yung drum guys na siguro sa mga darating na winter. Kasi kailangan ko mag-stock ng maraming tubig pag winter. So sa ngayon kasi, dito muna ako nag-i-stock sa balde nito para mas madali kasi pag sa balde. Ang bala ko dyan sa drum guys is, lagyan ko na lang siguro ng gripo-gripo. Tapos, takpan ko ng bedsheet na luma ba. Ayan. So, pag winter ko na yun siya gagamitin guys. Sa ngayon, ito na muna. So ngayon, samantala yan na muna yung haharang ko dyan. So I hope hindi makapasok yung ano. Grabe guys, sobra talagang ano ko sa mga pato. Sobrang inis na inis talaga ako. Kasi once pag hinarangan ko man yan dyan, dadaan at dadaan pa rin sila dito. Minsan nga dito, minsan nga doon. At alam nyo ba, umaabot sila magtambay dito. Ayan, tignan nyo, may dumi pa nga ng pato. Kaya grabe talaga yung ano ng mga pato eh. Tapos kanina, paglabas ko, pagkuha ako ng hose, mag-igibsa na ako. Kasi yan, lagyan ko ng tubig yung mga botol ng mga bata para dalhin bukas sa school. Ako kasi naghahanda na ako. Pagkadating nila yan, nilalagyan ko na yun ng mga tubig para pagkabukas is diretso na baga. Ayan. Pagpunta ko dyan kanina, nandyan mga pato nagtambay dyan. Puno na, puno dito lahat ng mga guys, ng mga dumi ng pato. Sobrang inis talaga ako ay, promise. Kasi tignan nyo ba naman, doon yung gulay ko, nilipat ko na nga dito para hindi nila maano. Wala. Naputol talaga, sayang. Baka na lang siguro ilagay ko na lang to dito sa yero yung ano ko, yung tanim ko para di nila magalaw. So, sana makabili ako ng screen na maliit na screen para takpan ko na lang talaga dito. Kasi wala eh. Inano talaga nila eh. Parang naghahanap sila ng ano na ano nga kami, kung sa Bisaya pa magkatubag. Yun sila auntie oh. Dumaraan sila dyan. Sabi ko hindi kayo nasaan kayo pupunta auntie. Hindi kayo natatakot baka may ahas dyan. Kalag lang sa'yo. Huh? Baba kayo to, baba. So yun guys, pauwi na ako sa bahay. So medyo natagalan ako doon. Parang Pinas lang din talaga yun na par guys. Pag ganitong makakot, pwede kang magsampay-sampay dyan. Ang init na, nasikat ng araw. Galing ako sa school guys. So kanina medyo maaga-aga kami ni RJ. Wala pang alas 10 eh, andun na kami. So sa kadahilanan na gusto ko kausapin yung teacher ni RJ.
So guys, dahil lang naman sa so yun, pakita ko na yung mukha ko. Pag uwi kasi kahapon ni RJ, may palo siya sa likod. Actually guys, no, pag uwi ni RJ kahapon, nag-snack na siya, nagkain na siya ng biskuit. At so yun nga, kumain na siya ng biskuit. And then ano lang siya, ang ano niyan talaga kahapon, pag uwi niya, naghugas lang siya ng kamay. And then kumupo na siya sa may table banda kasi nga gusto niya nang mag-snack kasi daw gutom daw siya. So pag uwi niya kahapon, and then pagkatapos yung kumain, nag-ano na ako, hinubaran ko na siya ng uniform niya. Tapos yung shirt pa niya kasi yung mga bata, lagyan silang double. Sa damit minsanan lang. Dahil nga mainit, igang babaga. So yun, nandito na tayo sa loob ng bahay. Nag-open ako na tripan. Init. So yun guys, yun na nga. Pagkatapos yung kumain ni RJ, pasensya na kayo kung ibalik ulit ha. Pagkatapos yung kumain ni RJ, binuksan ko na siya ng hinubad ko na yung damit niya, na uniform niya. Although long sleeve yun ha. Tapos yung pants na red. And then, nakupo na kami dito sa may living room, na mag-assignment na kami. Kasi ganyan yung lagi yung ginano ko kay RJ. Sa mga bata naman, kay Ari na tayo man, alam na yan nila. Kakain sila, tapos silang kumain, mag-assignment sila. Si Arjo kasi, lagi ko pa yan siyang ina-assist ba, baga ganon. Kailangan pagturuan mo si RJ talaga ng homework niya, kailangan nasa tabi ka niya, dahil pag siya lang yung mag-isa, hindi niya gagandahan yung sulat niya, at saka, yung iba sinusulat niya, yung iba hindi, ganon. Habang nasusulat na kami, tumay si RJ kasi daw siya, mag-iihi daw siya, ganon. So, pagkatalikod niya, nakita ko yung likod niya. Sabi ko, although nakahubad na yan siya ha, niya, hindi ko napansin kaagad talaga. Halika nga dito, J. Sabi ko, tignan ko nga yung likod mo. Sabi niya, bakit mami? Sabi, hindi, saglit lang, tignan ko muna yung likod mo. Sabi ko ganon. So, nung pagkatingin ko guys, ang haba ng palo palo na kahoy sa likod ni RJ. Tapos tinanong ko siya, pinicturan ko yung niya, and then sinend ko sa asawa ko. So sabi naman ng asawa ko na paano yung ganun. Sabi ko, pinalo ng niya, ng teacher niya. Alam naman ako yung mapalo, sabi ko ganun sa kanya. Galit talaga ako guys, alam niyo yung galit na galit ako ko sa asawa ko. Parang bumalik sa akin yung yung dati yung kay Ayman. Yung kay Ayman naman kasi dati, yung tenga niya, kinalikot niya yung tenga niya, and then dito banda yung may palo ni Ayman. Na kahoy na lang siya, bilog na kahoy na basta mahaba siya, ganun. Dito naman kasi kaya, alam ko yung palo na bakas na sa likod ni RJ na malapad. Kasi, di ba lagi ko naghahatid kay RJ ngayon? At saka, nakikita ko talaga yung stick nila na malapad. Tapos makapal yun guys, malapad na makapal, and then hindi siya masyadong kahabaan. Alam ko yun. Kaya talaga ako, na paano to? Sabi niya, pinalo ni ma'am. Bakit ka pinalo? Sabi niya, wala lang. Hindi ka na mapapaluin kung wala lang. Sabi ko, dahil ba sa umiyak ka, hindi ka tumigil sa kakaiyak, kung ganun? So, oo. Sabi niya ganun sa akin. Tapos, bakit at tapos ano pang dahilan? Ano pa sinabi ni ma'am pa sa'yo? Sabi ko ganun. So wala, pinalo niya lang ako. Ilang beses ka pinalo? Sabi ko sa kanya. Maraming beses. So chinek ko yung niya guys, yung katawan niya, yung tiyan niya, chinek ko. So may yun may dalawang sugat, may dalawang bakas yun na yung isa pa bilog. Tapos yung isa pahaba talaga na So grabe. Yung alam mo yung kagabi pa talaga gusto ko na talagang gusto kong puntahan agad yung school ni RJ ba ganun. Pero sila kasi, pag si RJ kasi ngayon, siya lang mag-isa yung inahatid dito. So last na yan si RJ, pinakalas na yan siya ihatid. Wala na yung school, close na yung school. So nag-usap kami ng asawa ko yung ganun. So kaninang umaga, kaya hindi ako talaga mapakali. Actually kagabi pa talaga ako hindi mapakali talaga. Parang ang sakit sa
Pakita mo yung bata na gano'n na may palo na although ako namamalo naman ako. Tayong mga nanay namamalo naman tayo. Pero iba kasi yung palo ng nanay, di ba? Kasi sa ibang tao, di ba? Pagpunta namin doon kanina, tinanong ko yung teacher. Hindi ko pa nga yun nabuksan yung ano. Although inantay ko muna. Pagdating na kasi namin doon, kanina may ano pa, may isa pang nanay nung isang estudyante ba. Sinantay ko muna na umalis siya kasi para hindi naman mapahiya masyado yung teacher, yung ganun ba. Kasi para naman hindi nila din malaman na namamalo pala yung teacher, yung ganun ba. So inantay ko muna yung nanay, isang nanay na umalis sa pinakita sa kanya. So sabi ko, ma'am, na paano tong ano ni RG, likod ni RG? Papakita ko sana, hinawakan ko na yung ano ni RG. Hindi ko pa nga nabuksan, tumawa na siya sa akin. Tapos, buti umamin siya. Sabi niya, pinalo ko. So bakit? Anong dahilan? Bakit niyo siya pinalo? Ayaw daw makinig, yung ganyan. Panay iyak daw, halos buong araw daw umiiyak. Tapos panay daw tawag sa akin yung ganun. Tapos ayaw daw makinig. And then, sabi ko, wag naman ganun ma'am, wag niyo naman paluin. Kalmado pa ako dun guys ha. Parang, pero alam niyo yung ano ko na talagang gusto ko na talagang yung gaya kay dati kay Ayman ba, kung paano ako mag-react ng dati kay Ayman. Pero ngayon kinalmahan ko lang guys, parang ano talaga, parang i-warning ko na lang muna ba. So sige, ito yung isang beses nangyari to, pero once pag maulit-ulit, doon na talaga ako magre-react. Yung ganun, sabi ko lang yun sa sarili ko, yung ganun ba. Oh, nag-usap kami, yung ganun. Ayaw daw kasi makinig ng bata. Ang ingay daw. Panay daw yung iyak, yung ganun. Kaya daw pinalo. Tapos lahat daw ng gamit niya, tinatapon niya daw, yung ganun ba. So sabi ko, hayaan nyo lang ho siya na umiyak. Huwag nyo na lang ho siyang anuhin. Hayaan nyo lang siya na umiyak. Tatahimik lang din yan siya, na siya lang mag-isa. Huwag nyo lang paluin, yung ganun, sabi kong ganun. Kasi pag paluin, kasi iba na kasi yun eh. Kaya hindi, pag pinapalo nyo kasi, mas lalong natatakot yung bata, yung ganun. Sabi ko sa kanya na ganun. So, kanina, nagantay muna ako doon ng may ilang minuto. Umabot talaga ako ng halos 1 hour doon nagantay. Una, kasi nakikita mo kay RJ, alam niyo yung, actually nilalagnan talaga si RJ, kaya pala halos kada uwi niya sa school. Parang ano siya ba, parang sad talaga siya, tapos makikita mo talaga siya na sobrang tamlay niya, yung ganoon. So, ayun, sa totoo lang ngayon guys, na-stress ako. Kasi pag nag-stay naman ako doon, ayaw naman nilang pumayag na mag-stay ako doon. So, baka sa Monday, subukan ko, try ko ulit na ilipat ulit si RG dito sa kasama ni na Ayman. Although, 2 days nang nagsabi sa akin sa RG na ayaw niyang pumunta dito sa school na to. Gusto niya na lang sumama sa kuya niya. Try ko ulit sa Monday. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko guys. Alam niyo yung ano pa ako sa school ng mga bata, tapos dito din sa bahay. Although hindi porket nakikita niyo ako na masaya ako, naka-smile ako guys ha. Wala na akong problema. Meron din naman. Sa lahat naman tayo may problema. Pero kung kaya ko naman siyang i-settle, hindi ko na muna i-share dito sa vlog ko. Yung ganun. So, I hope. So, kanina, yun nga, balik tayo. Kanina pag alis ko, nagtago muna ako sa CR. Tapos, syempre, umiyak si RJ, tumakbo si RJ, pumunta sa gate. And then, pumasok si RJ, saka lang ako nagdahan-dahan, nagbukas ng gate. And then, tumakbo ulit ako doon sa side na yun na dating tinatambayan ko sa banda sa likod ng school ni RJ. At, yung pinakaano pa guys, nahirapan akong tumawid dito banda sa may kalsada kasi makikita ka talaga kasi yung pader nila talagang once pag may dumaraan nakikita talaga. So panay ang yuko ko. So kahit panay na yung yuko ko, nakita pa rin talaga ako ni RG. Hindi ko kasi alam kung saan nag-ano si RG, sa dito ba sa unang school or sa gitna or sa school niya talaga nag-stay ba, kasi nga takot na siya doon sa namalo sa kanya. Ay naku. So, papakita ko sa inyo yung picture lang muna, yung papakita ko sa inyo na yung paano gaano kalaki yung palo ni RG guys. So, I hope
hindi na to maulit. Kanina, nung pag-alis ko, narinig ko naman na tinatakot nila si RG, yung ganun palo ba. Nakita ako nung isang teacher, kasi 3 teacher yun doon sa school ni RG. Kasi diba nga sa school ni RG, 3 room yun. And then sa unang school, sa gitna, ito na yung school ni RG sa last. So hindi ko alam kung si RG nung pag-iyak niya, hindi ko alam kung asan siya doon. Dito ba siya sa school niya, or dito ba sa gitna, or dito ba sa una. Kasi yung sa unang school, medyo siya doon, medyo close siya sa teacher ng konti ba. Pero lahat naman sila guys namamalo, kasi bawat bata nag-ano talaga yan sila, nag-standby yan sila ng pamalo ng mga bata ba. So sana hindi na maulit, kasi once pag maulit na to, ibang usapan na talaga yan guys. So guys, hanggang dito na lang muna. Mamaya po ulit. Bye bye po everyone. God bless po.